Isang pahayag lang, pero umabot sa 110 million na demanda. Isang kongresista laban sa opisyal ng Malacanang. Sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang mananagot? Kung gusto mong malaman ang dahilan kung bakit kinasuhan ni Congressman Leviste si Yusek Claire Castro, huwag ka mag-skip at panoorin mo hanggang dulo itong video natin. And by the way, sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nag-aabang sa mga ina-upload natin videos dito sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyong suporta. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page po natin at yung ating TikTok account. So without further ado, umpisa na natin to. Let's go! Kasi ng kanyang kaso laban po sa inyo. Sa tingin niyo po ba may sapat na ebidensya talaga siya para sabihin na kumbaga libelous po ang lahat ng mga nabanggit ninyo? Ako po kasi yung magiging defendant eh. So, syempre sasabihin ko, hindi malakas. Kahit hindi ko pa nababasa. Opo. Definitely, sasabihin ko, dapat ma-decision. Okay. At kayo po ba amenable na makipag-usap po sa kanya outside courts para maayos po ito? O kayo po ba ay tatayo mismo po bilang abogado nyo rin? O kukuhanin po ba kayo ng abogado nyo to represent you? Kung meron po kasi siyang sama ng loob sa akin, hindi ko po alam kung may personal siyang sama ng loob sa akin. Kasi minsan sinabihan niya na rin po ako na I am making a fool of myself. On air yun. Di ba? Tutuusin nga, mas libelous yun eh. Pero hindi ko na lang din po pinansin. And dahil mali din po yung context ng sinabi niya doon. Kung makikipag-usap po, ako po'y open. Wala naman po sa aking masama. Dahil ako naman po, pagka ako'y nagsalita, binabase ko lang din po naman sa mga news at saka sa sinasabi nila. So, wala po tayong mali siya kung ano man po ang ating kinokontent dyan. Kung sino tatayong abogado, ako po tatayo para sa sarili. So, naghain si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ng civil libel complaint o complaint laban kay Presidential Communication Office or PCO Under Secretary at Palace President Officer Claire Castro, sa halaga ng danyos na hinihiling niya ay nasa 110 million pesos. So, ang laki nun mga kaibigan dahil nga sa pagsasabi niya ng mga walang katotohanan laban dito kay Congressman Leviste. Siyempre, before tumakbo or before makaupo sa Kongreso, itong si Congressman Leandro Leviste is talagang businessman na siya. Sa murang edad pa lamang niya, is talagang maganda na yung point of view niya sa sarili niya. Talagang negosyante siya. Gusto niya talagang umahon sa buhay. So, ang halaga ng danyos na hinihiling niya ay nasa 110 million. Yan ang babayaran ni Tita Claire. Kung mapapansin din natin sa mga videos niya, hindi siya masyadong madaldal ngayon samantalang mga nakaraan nung hindi pa siya nakakasuhan katulad nito ng ginawa ni Congressman Leviste is napakadaldal niya talaga, as in yung parang hindi mo akalain na speaker siya ng Malacanang, na yun nga, ang dami nagsasabi na parang hindi siya nagtatrabaho sa opisina ng yung pa sa Malacanang pa, mga kaibigan. So bakit isinampa ang kaso? Ayon sa reklamong isinampa ni Leviste, si Castro ay umanong gumawa ng mga pahayag sa kanyang vlog at ibang platforms na mali at nakakasira ng kanyang reputasyon, partikular tungkol sa kanyang solar energy business at franchise. Itinuturing ito ni Leviste na libelous statements. Ang mga pahayag ni Castro na sinasabing ibinenta niya ang franchise ng kanyang kumpanya, bagay na mariing pinaluanan niya ang mismo pinabulaanan niya na hindi nga totoo at walang katotohanan yung mga sinasabi ni Yusek Claire. Iginiit ni Leviste na hindi siya nagbenta ng prangkisa at ang kumpanya na kanyang ibinenta ay walang franchise. Actually, guys inano na rin ng
Meralco na wala talagang binenta at wala silang kahit anong ugnayan dito kay Congressman Leviste. Kaya napahiya nga din dito si Remulla. No, kasi nga, ginigit niya. Guys, ginagawa nila ng butas, no? Yung mga taong lumalaban, no, kontra sa korupsyon. Kasi nga, pag nawala lahat ng mga taong kumukontra sa mga protektor ng korupsyon na yan, is wala nang sa kanila, talagang maghaharin sila. Talagang lulubog na talaga yung Pilipinas. Kita niyo naman yung ginagawa. Mulat na talaga yung sambayan ng Pilipino sa mga pinaggagawa ng mga nakaupong mga opisyal sa Malacanang, nakaanib ng administrasyon ngayon, which is, alam niyo naman na nakakahiya lang na ganito yung ating ngayon administrasyon. Hindi siya nakaka-wow, hindi nakaka-proud. Grabe. Ayon sa kaso, ang mga pahayag ni Castro ay untrue, reckless at malicious at may malice o kapabayaan sa katotohanan. Kaya dapat siyang panagutin para sa pinsalang idinulot sa pangalan at reputasyon ni Leviste bilang pampublikong opisyal at negosyante. Take note guys hindi pa nakakaupo si Congressman Leviste. Is negosyante na talaga siya. Talagang at the young age is talagang yung mindset niya talaga is business na talaga. Matalino talaga si Congressman Leandro Leviste. Siya ay umihingi ng 110 million para sa moral damage. Ang laki. Meron pa. So 100 million para sa moral damage. Tapos 10 million naman para sa exemplary damage. At 1 million naman para sa attorney's fees at iba pang expenses. Bukod pa sa iba pang posibleng legal claims na maaaring isampan niya pa. So nanganganib talaga dito si Tita Claire kasi nga naman ang ginagawa nila 2026 na, ba't ganun pa kasi ang ginagawa mo Tita Claire? Yung papansin nyo guys, ewan ko, i-comment nyo nga sa baba, sa comment box natin kung napapansin din nyo rin ba na yung style ng pamumulitika ni Yusek Claire is pang sinaunang panahon pa, hindi na akma sa generation ngayon, which is 2026 na at marami ng social media, so nakikita na talaga ng mga tao kung sino nagsasabi ng totoo, nagsisinungaling. So malawak na po talaga, unlike before siguro nung mga panahong 90s, late 80s, ganyan, talagang uubra pa yung mga ganong style ni Yusek Claire Castro na pamumulikiti kanyang ganun, parang pang-iskwami attitude. Ayon kay Leviste, hindi niya layunin na masaktan o ipakulong si Castro. Ang pagsumiti niya ng kaso ng civil libel para lamang ipagtanggol ang kanyang pangalan mula sa umano'y maling pahayag. Ito yung tugon niya ni Yusek Claire. Sinabi ni Castro na hindi pa niya natatanggap ang kopya ng reklamong isinampa laban sa kanya. Okay? Kaya hindi pa siya makapagbigay ng formal na tugon. Ipinaalala niya rin na sa media ang kanyang panig habang hinihintay ang formal na dokumento mula sa korte. Ayan. So, pansin nyo nga sa video na inilabas natin kanina, talagang hindi masyadong madaldal at nag-iingat ngayon si Yusek Claire Castro. Si Auntie Claire kung tawagin. Tapos ito pa, ang nakakatawa dito is talagang pinagtutulungan talaga ng mga protektor ng corruption ito si Leviste. Well, actually napagtulungan nga nila si Kiko Barzaga, pero hindi pa rin nagpapatinag si Kiko kahit na nasuspended siya at balak pa nilang tanggalin talaga sa Congress, which is mali kasi inihalal siya ng mga taong bayan, kaya hindi rin na basta-basta pwedeng tanggalin ng mga namumunong ito si Kiko Barzaga kasi iniluklok siya ng mga tao at wala naman, para sa akin, sa opinion ko, yung mga binanggit at mga ginagawa dati ni Kiko Barzaga is walang masama doon dahil totoo lamang po yung ginagawa niya para sa bayan. Diba? Nilalabanan lang niya yung mga nangungurakot at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya nakakalungkot na yung mga nakaupo sa administrasyon natin ngayon is parang mga sindikato. Parang mga sila pa yung pumuprotekta sa mga kriminal. Siyempre mga tawagin natin kriminal yung mga yan dahil nga ang pagnanakaw ay isang krimen din. Diba? So nakakalungkot lang bakit ganito yung ating administrasyon.
Ang hirap. Ilan lang yung mga taong katulad nila Leandro Leviste, ni Kiko Barzaga at yung iba pa. Na talagang walang takot. Ayan, si San Fernando pa pala. Na talagang lumalaban sa mga tiwali sa gobyerno. And we're looking forward na talagang mababago pa rin talaga. Don't lose hope mga kaibigan sa mga kachismosa natin. At kung alam natin kung ano yung totoo, dapat huwag tayong mawalan ng hope na maayos din soon ng ating gobyerno. Siyempre, magtulong-tulong po tayo para mawala talaga yung mga korupsyon na yun, yung mga nasa taas talaga. Yung pinaka-pinuno talaga nila. So yun lang mga kaibigan, kayo po. Ano po yung thoughts ninyo? Ano yung masasabi nyo sa napag-usapan natin ngayon sa vlog na to? I-comment nyo po yan sa baba. And once again, sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa pag-vlog natin, thank you so much mga kaibigan. Road to 10,000 subscribers na po tayo. Okay? And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button para lagi po kayo ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And support nyo rin po yung Facebook page at TikTok account po natin. So I think hanggang dito na naman to mga kaibigan, and see you on my next vlog. Bye!